Okay, good morning to all my podcast listeners. Again, this is Brian, your host for Inspiring Educators. And this time, gagamit po ako ng sarili naming lengguwahe, which is Tagalog, because ang akin pong i-interviewin ay isang kahangahangang guro. Though nasa ibang parte po siya ng Pilipinas, pero binigyan niya po ako ngayon ng pagkakataon na makausap siya at marinig ang kwento sa likod ng nag-trending na post nitong ni Sir. Nag-trending po kasi itong acting guest for today at kahanga-hanga po. Hindi nyo po aakalain na ang isang principal ay kayang gumawa pa ng iba pang trabaho para sa paglilingkod niya sa education. So, ladies and gentlemen, without further ado, let's all welcome Sir Jose Elmer Leonardo Lumbo. Sir Lumbo, magandang hapon po. Correction, sir. I am Elmer Lumbo. Okay. That is my son. Ay, okay. Nako, si Elmer Lumbo pala to, si Sir Elmer Lumbo. Sir, good afternoon po. Good afternoon din po, Sir Brian. Kamusta na po kayo, sir? Mabuti po naman at ako ay tuwang-tuwa dahil nakipag-unay ka sa akin. Nako, wala. Sir, mas doble po ang tuwa ko kasi po makakakausap ulit ako ng isang teacher, isang punong guro na naglilingkod di lamang sa lugar na nasasakupan niya, kundi sa buong Pilipinas po. So sir, ang una ko pong tanong sa inyo, sino po ba si Sir Elmer Lumbo, sir? Maaari niyo po bang maikwento yung ilang parte ng buhay po ninyo, sir? Sige po, Sir Brian. Kung sa bagay, marami na pong media entity ang nag-interview sa akin kung nakarang araw. Pero ngayon lang yata po sasabihin ang buod ng pagkatao ko. Sige po. Nag-graduate po ako sa high school na walang inaasam na makapasok ng college. Kaya sumama ako noon sa aking tiyahin pabalik ng Maynila. At nang nadatantong trabaho, pagkalipas ng ilang buwan, nakapasok ako bilang finance sa isang hardware dyan sa Quezon City. Dahil ako'y ulila, muna nang ako'y grade 1, at wala akong maasahan na makatulak sa akin papuntang college. So yun nalang ginawa ko, sumama sa tiyuhin ko para makipagsapalaran. At yun nga, ang nabagsakan ko, isang finance sa isang hardware. At ang gawain ko ay tagabuhat ng kahoy, yung malalaking tabla, na hindi ko naranasan sa probinsya. Sa mga araw na yun na nagtatrabaho at nakikita kong yung mga estudyanteng sumasakay sa waiting shed, parang napaluha ako. Sa isip ko sana'y nasa college din ako o kaya nag-aaral din. May magulang sana ako. May kayang paralin ako. Pagkalipas ng ilang taon, umuwi ako ng Aklan. At salamat sa Diyos, yung isa kong tiyahin na nakapag-asawa ng US pensioner ay nakakong tulungan niya ako upang makakuha ng college degree. At ang nakuha kong degree ay Bachelor in Science in Practical Arts Education. Parang may kugnayan sa industrial education. Siguro makakuha ka ng idea kung bakit mayroon akong kasanayan sa pagtatrabaho o paggawa ng gano'n. Parang construction worker. Opo, sir. Oo. So, gano'n ang buhay ko. Kung ikaw ay nakapasok bilang call center, ako'y bago naging guro at nakapasok ng college, ay naging financing. O imagine, hindi ko nga naranasan bumuhat ng malalaking tabla na yan, mabibigat. Sa edad na 16, 16 pa ko noon. Kaya nga parang kung ikumpara yung buhay ko sa iyo at sa iba, maaaring talagang makaiba. At nang ako'y nagka-graduate at nakapasa sa board exam na time, so napasok ako bilang guro sa isang malayong barangay dito sa amin sa Buruang Aklan. Pagkalipas noon,
nakabalik ko dito sa Habana Elementary School pa dati. Opo. At that was 1985. I started my teaching career noong 1983, right after my graduation in college Opo. bilang provisional, at pagkatapos na nakapasa sa Burisang, naging regular na po ako noon. At noong 2004, na-promote ako bilang isang teacher Opo. at na-assign sa isang hindi naman kalayuan na barangay o eskwelahan. At noong 2009, na-assign ako bilang principal sa Altabas, Aklan, yung magkalapit na sa boundary ng Kahapisan, Aklan, Opo. na kung sa pati ako po ay mga 150 kilometers mula sa amin, from dulo, yung sa amin malapit sa Antique. Opo. At yung assignment ko na unang assignment ko as principal, boundary na po ng Aklan at Capiz. Yun. Tinanggap ko po yun ng maluwag sa kalooban dahil ang nasisip ko ay to gain experience kung anong kaganda doon, at saka nasisip ko na kung anong experience ko doon na maganda ay maaring may apply ko dito sa Buanga pagbalik ko. At pagkalipas ng 13 months, that was 2010, na ibalik ko ng superintendent dito mismo sa paralang ito, ang Habana Integrated School. Yun po, yung buhay ko as principal. At kung paano ako nakapasok, naging teacher, mula sa public finance, at naulida sa edad na 7. At ang alay ko ay secondary college lang po. At wala naman silang kayamanan upang itustos kung ako'y papasok sa college. Okay po. Napatahimik po ako, Sir Lumbo, kasi napakahirap pala po ng napagdaanan ninyo. Kaya makikita rin po sa bawat galaw ninyo po at dun nga po sa nag-trending na post ninyo na kaya napaka down to earth nyo po na kahit mataas na yung posisyon nyo, para sa pagmamahal nyo sa school na pinaglilingkuran nyo po ay hindi nyo talaga siya, paano ba ito sasabihin? Yung hindi po kayo umaangat hindi nyo itinataas yung sarili nyo, bagkos lumelevel pa kayo dun talaga sa dapat na maging level ng isang punong guro. Hindi rin po kayo nahiya na, alam nyo yun, makita yun na nakararami, hindi nyo inisip yung ano yung sasabihin nila. Kasi nga po, para naman iyon sa paaralan na pinaglilingkuran nyo, which, yun nga po yung nakatawag talaga ng attention ko. Bilang ako po, hindi pa naman din ganun katagal sa pagtuturo, pero isa na po kayo ngayon sa nagbibigay ng inspirasyon. Pero, Sir Lumbo, gusto ko rin pong malaman, sir, sa dami-dami ng mga kurso na meron dyan, meron pong mga engineer, pwede naman din po mga doktor or iba pa, bakit po education yung napuntahan nyo po? Bakit po yun ang pinili nyong kurso, sir? Ganito sir yung pangyayari. Itong kursong related to education o maging guro, hindi po ito kagustuhan ng una. Una-una, alam ko kasi na ang hirap maging teacher So, parang blessing in this din na pinasok ko ito. Opo. Sa, parang pinilit lang ako Kasi ang sabi ng tiyak ko noon, take it or leave it, ika nga Opo. Kasi gusto nila na maging guro ako. At yung isip ko, parang bata talaga na wala namang kaalaman kung ano tutunin, ano commerce, kung ano-ano. So mabuti naman na yun ang pinasok ko. Opo. Oo, yung talagang hindi ko ito kagustuhan. Pero na ba ng huli, parang nag-develop yung pagmamahal ko at pa-interest na, maganda talaga pagiging teacher. Una, kinikilala ka ng mga mga magiging kapon mo, eskwela. Opo. Kumbaga, ang lakas ng influence mo sa kanila kapag isang teacher ka. Yun ang na-develop sa akin. Mataki mo, titrapo ka na, sir. Pati yung mga magulang nila, sir. Yun, di ba? Kaya nga po.
Parang nangyari din po pala sa akin yung naging reason nyo po kung bakit naging teacher kasi kayo nga din po, yung tiyahin nyo po ang nag-offer. Sa akin naman po, mga magulang ko. Kasi ang gusto ko po talaga ay fine arts. Kaya lang, hindi rin naman po ako galing sa ganung kayaman na pamilya. Tamang pamilya lang po na masyado daw pong mahal ang mag-aral sa Maynila noon. UST po kasi yung gusto ko. Kaya sabi nila, mag-aantay ka magkapera tayo o mag-aral ka muna ng education dito sa atin. So, Parang take that level. yun nga po, sir. Kaya, yun din po ang aking naging, kumbaga, journey kung ba't po ako naging guro. So, challenging at tama, gustong-gusto ko po yung nabanggit nyo, Sir Lumbo, na blessing in disguise. Kasi nga po, hindi mo gusto pero nung nakuha at natapos mo, grabe ang naging balik sa'yo. Napakaganda ng mga naibalik ng kurso na natapos po natin. So, yung pangatlo pong tanong ko sa inyo, Sir Lumbo, lahat naman po tayo nakakaranas ngayon ng pandemya. Okay po, di lamang dito sa bansa natin sa Pilipinas, bukod na yung buong mundo. Gusto ko lang pong malaman, sir, despite of the challenge, okay, maraming pagsubok po, paano nyo po nagagawang maging positive pa? Paano nyo po napapasaya ang araw nyo o nabubuo ang araw nyo kahit merong gantong sitwasyon po tayo? Unang-una, Sir Brian, nung naideklara yung ECQ ba yun? Opo. Ng lahat ng tao dapat nasa bahay lang. Opo. Parang malaking turismo din eh. Una-una, hindi ka makalakad. Diba, kung may karamdaman ka, hindi ka makapunta sa doktor. Opo. At magitin pa sa iyo sa bayan, that time, yung misis ko nakasakit, parang parang mental breakdown. Opo, opo. So, kami makapunta sa isang ospital. So, yung ginawa na namin nagdarasal lang lagi, positive ika nga, at sa awa ng Diyos, bumalik ang kanyang katinawaan, isang teacher din sa Sir Brian. Opo. At talagang nagkataon na ang pagsimula ng lockdown na yon. Sa pagkatanda ko, second week, Opo. parang 16 na yun eh. Nung third week, nagsimula ang kanyang karamdaman. Opo. Talagang urit talaga kami, pero sa kabila ng lahat, positive pa rin ako na gagaling siya at salamat sa Diyos, gumaling siya na hindi man lang nakatagpo ng isang doktor. Pero mayroon talagang mga doktor nyo na parang pakilala namin na pumupunta ng bahay. Opo. Pero talagang yung formal check-up ba sa isang, sa tawag dyan na Sa ospital po. Oo, talagang hindi namin nagawa kasi una, ang recommendation sa amin noon sa Iloilo parang mental hospital. Nako. Una, may hirapan kami pagdating namin doon, wala kami sariling sasakyan. Opo. Kahit naman kami doon, pagdating namin doon, talagang problema, paano kami makalabas? Paano kami makabili ng mga gamot? At sino magbabantay? Opo. Dahil ako isang principal. So talagang malaking perwisyo. Pero sa edukasyon naman, sa pag-aaral ng mga sandaling iyon, at dineklara na yung may pasok nga, hindi naman kami masyadong nahirapan kasi malapit lang yung bahay namin sa paralang ito. Yung problema lang, pagbili ng mga kailangan araw-araw. Opo. Saka yung mga, siyempre yung mga report namin, yung mga pangangailangan sa eskwelahan, Opo. talagang apektado. Hindi ka makatransact sa office. Hindi ka makatanggap ng mga assistance na dapat i-implement sa paralan. Opo. May pira ka nga, dahil binigyan kami ng advance salary noon eh. Opo. Pero hindi ka naman makalabas. At sa awa ng Diyos, nakasurvive tayo at yung mga tao dito sa aming komunidad, sa barangay namin at sa buong bahay ng Buruanga, pero perwisyo nga talaga. Ang tao, halos hindi mo pigilan na lumabas. Tama po. Pero sa awa ng Diyos, na lumagpas sa ganong kalagayan at dagdag ko pa, Sir Brian, Yes po. walang
positive dito sa amin Wow. ng COVID. Ang So, galing. yun. One of the two municipalities na hindi pinasok ni COVID. Wow, congrats. Ang saya naman po marinig. Pero nun. yes, pero talagang in-implement pa rin yung mga safety protocol. Ay, opo naman, sir. Oh. Pero yung anak ko sanang mag-aral sa college na mag-teenager, pinigilan ko na. Kasi mahirap na sa Iloilo City pa naman. Mangingibang bayan po. Target area, parang hot pa rin yung transmission ng COVID. Opo. So, tama-tama lang naman na at saka sumang-ayon naman siya na, sige guys, huwag mo na, post mo na, yun. Opo. Saka, kung hayaan mo kung ikwento yung dito sa paralan namin, Sige po. parang normal lang po yung mga galaw ng tao. Subalit, pinapiliran naman na yung mga safety health protocol. Opo. Yung mga wearing of mask, social distancing, Opo. at saka yung sa mga pinutupad din namin, ini-implement din ng local government. Kung baga may checkpoint din doon, may checkpoint din dito. Pag hindi nakagamas, maaari kayong ulihin din. Opo. Opo. Ang pasok mo sa palengke, mayroong pila din, wearing of mask din na implement. Opo. No riding in tandem, gano'n, no angkas. Opo. So, ganun din. Wow. Parang unang-una parang mahirap, pero nung bandang uli parang normal na rin yan sa mga tao. Sumunod sa mga patakaran. Tama po. Natuto na rin tayo sa mga Ito, patakaran. natuto rin. Bumalik po tayo dun sa tamang pagsunod sa mga alituntunin na tinuturo naman po talaga sa paaralan nyo nun eh. Nung maliliit pa po kami, talagang namang sinabi na kapag merong iniutos ang gobyerno o ang mga nakatataas, dapat nating sundin para naman ito sa kabutihan natin. Which is, ngayon po, naibalik nga. Hindi naman dahil, gawa nga may COVID, tsaka lang tayo susunod. Nate-train po ulit tayo na bumalik ulit sa pagsunod. Yung pakikiisa. So, maganda naman po pala din yung way ng alam niyo po yun, pagbuo nyo ng araw nyo, despite nung mga naging challenge po sa inyo, lalo na nga po yung sa inyong pamilya, and with the help of God, and like you mentioned nga po, yung positivity, ayan po, nasa maayos pa rin tayo at masaya po akong narinig na bilang isang principal talagang ipinapatupad nyo rin po sa inyong paaralan. Kasi may mga ilang paaralan po na kapag alam nilang yun, medyo umokay na kasi paalis-alis nga po, ECQ, GCQ, MECQ, yung paiba-iba, lumuluwag. Pero gaya nga po nung nabanggit nyo na talagang sumusunod pa rin kayo kahit wala talagang nagkaroon ng COVID-19 case, napakagaling, sir. Nakakahanga po yung pagiging family man nyo po, pagiging isang ama, pagiging isang principal, at pagiging isang taong bayan dito sa ating bansa. So, sir, final question ko na po ito sa inyo. Bilang isa naman po nga principal at syempre naging guro rin naman po kayo nagturo sa mga klase. Sir, gusto ko pong malaman, paano nyo po nai-inspire ang inyong mga estudyante? Ano po bang sikreto ni Sir Lumbo? Ito lang pong masasabi ko, para ma-inspire yung mga bata, unang-una, feel what they feel ka nga. Kung ano ang dinaramdam nila, dapat alamin mo rin. At saka, halimbawa, sila yung isang mahirap. At yun ang mga karamihan dito sa amin, mahirap lang. Halos, hindi nga makapag almusal bago pumunta sa paralan. So, dapat unang-una, bigyan mo sila ng mga inspiring words. Tapos, kung ikaw nagtuturo na, halimbawa, wala na sa yung bagay, yung sitwasyon nila, parang nararamdaman mo na, parang gutom sila eh. Opo. So, dapat bigyan mo siya ng, kung di ba may pinakain ka, so, bigyan mo naman para maramdaman nila na may malasakit din kayo sa kanila. One way po yun. Sunod, ikinta sa kanilang isipan talaga ng pag-aaral, ang pagsisikap
Yan ang nararamdaman ko ngayon eh. Kulang sa pagsisikap, tiis na mga kabataan ngayon, parang isigulati sila. So, Opo. dapat bigyan mo sila ng mga inspiring goals lagi. Kaibiginin mo sila. Huwag mong mag-set ng parang una ikaw isang teacher o ikaw principal, sila yung mga estudyante lang. Parang kaibigan mo rin, Opo. parang kapamilya mo rin, para yung love nila, yung damdamin nila, hindi lalayo sa'yo. Kapag malayo kasi ang damdamin nila sa'yo, mahirap silang, sabihin natin na ma-influence mo eh. Opo. Kasi pag kung feel nila na mabait ka, love mo sila, madali mong pasunurin kung anong gusto mong ipagawa sa kanila. Opo. Magiging inspirasyon ka. Hindi yung parang kalaban ka. Kung kalaban, kung sa palagay nila parang kinakalaban sila lagi, kung baka maging antagonistic sa'yo yun, Opo. hindi susunod yun. Alam niyo naman ang ugali ng mga kabataan ngayon. Opo. Hindi mo madala sa pasigaw-sigaw, dapat sa lambing. Sa malambing, sa salitang nakakawang ba? Ako ng kanyang damdamin. Opo. Lambot din ang damdamin. Opo. Kumbaga, kung lalo kang parang tirador ka, gagawa pa yun ng mga kalukuhan sa loob ng paralan. Tama po. Imbes na makinig sa'yo yan, pero kung hate ka nila, ay hindi makikinig sa'yo yan. At lalong magiging rebellious sa'yo. Opo. At sa kabubuan, yung pagtuturo mo ay hindi productive. Di ba? Kung hindi nakikinig, Tama po. yung feeling nila na kalaban ka, your effort is useless lang. O kunti lang yung makikinig. Pero kung jolly sila, they feel nga they love you, ay magiging produktibo yung pagtuturo mo. Tama. Yan lang po ang simple kong papayo at saka experience ko sa bayan. Nako. Napaka... So, pag nabigyan mo yan ng konting pagkain, lalo na yung mahirap, araw-araw babatiin ka niyan. Babait sa'yo yan, imbis na magiging mahihain, di ba? Mahihain. Opo. Lalong parang madidevelop yung self-confidence nila. Opo. Tama. Diba? Tama po. Sarili ko lang yung wala akong nakitang kunya na kung sinong person yan sa aking yan experience. Tama po. Simple lang po. No. Hindi mo madala sa sigawan yun. Kaya di ba na may corporal punishment? Opo. Hindi mo madala yun. Lalong-lalong bawal ngayon. Tama, sir. Tama Sir po. Ryan? Simple lang. Ibiganin mo sila. Then, give what you have. In case na may kunting buwan ka, may pera, sige, isang biscuit, lima sila. Palaga nila yon. Magiging magandang experience nila yon. At ikaw, maganda ang paningin sa'yo. Imbes na may dating hindi magandang pagtingin sa'yo, halimbawa kung ano-anong mga sinasabi sa'yo, magiging influencing factor yun. Magbabago sila ng sa'yo yun. Di ba, sir? Tama. Yun naman sa akin, simple na yun. Kasi yung iba, parang alam mo, hindi naman bati-bati. Hindi mo na mabiro o kaya ay parang malayo ba yung sakla? Parang binibigyan ng distansya. Opo, Kaya opo. sarili sa mga bata. Di ba? Opo, sir. Yun nga po yung ikinahanga ko, sir, sa inyo eh. Nung nakita ko. Kahit post pa lang yun eh. Kasi, sino ba namang principal ang para gumawa ng ganon? Hindi naman sa una sa lahat, sir. Siyempre, basway. Naku, di ba, sir, nag-trending din yung mga teacher na nag-picture pa sa bubong, yung teacher na tumatawid sa ilog. Pero yung inyo, sir, kita naman doon sa litrato pong iyon na wala kayong hangarin na para sumikat. Ginawa lang nyo po iyon dahil kinakailangan at bilang isang lingkod bayan din. Tapos narinig ko pa po yung simple pero proven and effective po. Kasi naramdaman ko din po iyon nung nasa elementary po ako na yung teacher na talagang ina-approach ka. Hindi man magbigay pero yung talagang ang approach niya sa iyo ay may ano bang nangyari? May problema ba? Yung
inilelevel pa rin niya yung sarili niya. Hindi siya umaangat dahil mataas ang posisyon niya o dahil may katungkulan na siya. Bagkus, mas bumababa siya para malaman niya yung totoong pangangailangan ng mga mag-aaral, ng mga kasama niya sa paaralan at ng mismong komunidad na pinagsisilbihan niya. So, Sir Lumbo, bago po natin... Po, Sir. Yes. Sir, bago ko po tapusin itong ating interview, bibigyan ko po kayo, sir, ng pagkakataon. Kagaya po ng ginagawa ko sa lahat ng mga naging guest ko po sa podcast ko, binibigyan ko po sila ng pagkakataon na kausapin yung mga listeners, kausapin yung mga co-teachers o mga kababayan nila. Pwede po kayong magsalita ng kung ano po ba, Bisaya po ba ang inyong salita dyan, sir? Klaro po, pero marinig ko magsalita ng Ilonggo. Iyon po, sir. Maaari nyo pong kausapin sila kasi, sir, bakit po ako nagbibigay ng pagkakataong ito? Para mas makuha po natin yung loob nila eh. Makuha ang loob na mas maging kapaki-pakinabang na guro. Para mas maging inspiring pa po sila. So, Sir Lumbo, sa inyo po muna itong floor na to. Pwede nyo po silang kausapin gamit yung salita nyo po. Go ahead, sir. Salamat, Sir Brian. Tagalog ko na lang para maintindihan ng iba. Sige din, sir. Kung saan po kayo makakaluwag. Sa aking mga kapwa ko guro at magiging guro, yung mga experience ko po, yung mga narinig nyo sa pag-uusap namin ni Sir Brian, sarili ko pong opinion po at damdamin kung paano tayo maglingkod sa kapwa, lalong-lalo na sa paralan. Alam nyo, may kanya-kanya tayong rule na ginagampanan at maaaring makaiba tayo sa ibang bagay. Halimbawa, kung isang lugar mo ay mahirap mga tao, iba yung rule mo kaysa sa mga lugar na kung saan ang mga mag-aral ay nasa nakakalama. Tayo ay nandito to influence the people, our learners. So isipin natin kung paano natin ma-influence sila. So unang-una, dahil wala naman tayong pera, daming pera, hindi naman ibig sabihin na bigyan mo ng pagkain araw-araw. Kundi yung pagmamahal, iparamdam mo sa kanila yung pagmamahal. At para sa ganun, mabigyan ka ng halaga yung kanilang sarili, madidevelop nila ng self-confidence. At sa ganun, madidevelop nila yung interest na sa darating na araw, magiging katulad mo rin sila. Limba, ikaw ay guro. Maganga din yan na sa magiging guro din sila at gayahin ang yung mga magandang ginawa sa kanila at ipakita mo na ikaw ay puliran sa pamamagitan ng doing extra mile ika nga. Ang ating pagiging principal ay sa loob lang ng silid-aralan o sa loob lang ng opisina. Paglabas ho natin, we are servants of it. So we should serve and not to be served. Yan po ang aking prinsipyo, Sir Brian. At kung tayo ay servant, dapat ipadama mo sa kanila yung pagmamahal mo sa paggawa ng mabuti upang sa ganun itong mga bata gagawa rin ng mabuti sa darating na panahon. Yun lang po. Simple lang po. Ayun, napaka down to earth naman po ng ating naging guest for this episode. From a simple beginning, he struggled a lot. However, those struggles in life created this one-of-a-kind principal. Not just a principal, but one-of-a-kind person who knows how to touch lives, who knows how to be a person, and who knows how to serve those persons that needs our service. So with that, Sir Lumbo, maraming salamat po at pinaunlakan niyo po ako at kasama po ang mga guro dito sa Laguna, ang team ko po.
Taos puso po kami nagpapasalamat sa inyo, sir. Wala pong kabayaran tong ginagawa natin, pero iba, sir. Iba yung nakita ko pong dedikasyon talaga sa inyo. Isa po talaga kayong inspiring educator, sir. So, maraming salamat po, sir. Maraming salamat din, Sir Brian, at sana'y yung kanting prinsipyo natin sa buhay o outlook in life. Sana. Iwan ko lang kung ma-appreciate nila yung pagkatao ko, yung mga prinsipyo kong nabanggit. Hindi naman tayo perfectong tao. Pero yun ang ating nasa damdamin na maglingkod at ako'y natutuwa kapag nakagawa ko ng mabuti at hindi naman ako nag-i-expect na ganun ang nangyari sa pino-post ng anak ko. Na sa katunayan hindi ko alam po yun. Sa totoo, pinagalitan ko pa siya kasi yung mga dapat na bagay niya, huwag natin ipaalam. Kung talagang hindi naman for media attention. Tama po. Kung hindi ka man nakita, kung gumagawa ka ng mabuti, kung hindi ka man ma-appreciate ng tao, nandiyan naman ang Diyos tumitingin sa iyo. Oh, di ba? Tama Yun lang po. Tama po, sir. Gumawa tayo ng mabuti na may kasiyahan. Hindi tayo gagawa ng mabuti para sa mata ng tao lamang. Napaka sarap kahit nasa kalagitnaan na po tayo ng araw. Napakasarap pa rin gumawa ngayong araw na to dahil meron akong nakausap, meron ang mga listeners ko na narinig na isang kapwa Pilipino po namin na hindi naman naghahangad ng gantong attention, pero dahil po sa post na nailagay sa Facebook ay unti-unti pong nakikilala si Sir Elmer Lumbo. So muli, this is your host, Sir Brian, and I hope to hear from all of you in my next episode.